Hello, shout out again and good day sa inyong lahat. And by the way, this is Papa Coco para sa ating Papa Coco's math tutorial and lessons, no? So nung nakaraan, napag-usapan na natin yung mga ibang topics natin before. And gusto ko sanang bigyan ng pansin yung tinatawag nating language, sets, and operations. So itong topic na 'to ay under still pa rin ng mathematics in the modern world. So, tara, let's begin. So, unang-una, ang una nating dapat muna na ating alamin is dapat malaman natin muna yung objectives ng lesson na 'to. At the end of the lesson, you should be able to perform the following task. Number one, define set and set theory. So, kailangan natin malaman yung definition ng set and set theory. Number two, give and differentiate two ways to represent sets. So pag-aaralan natin yung dalawang klaseng representation ng sets, no? And number three, define, identify, and illustrate finite set, infinite set, null set, universal set, union of sets, intersection of sets, and subsets. So pag-uusapan natin naman yung iba't ibang klase ng sets. And then number four, list and discuss some basic operations on logic and logical formalities, no? And that includes sets. So, uulitin ko, ang mga pag-aaralan natin sa lesson na to is yung definition ng set at ang set theory, yung dalawang klase ng pag-represent sa set, at yung pag-define at pag-identify ng iba't ibang klaseng sets, and yung some basic operations ng sets. So, let's begin. Before anything else, guys, ang set theory ay isang branch, no, ng mathematics. So sabi dito, is the branch of mathematics that studies sets or the mathematical science of the infinite. At ang man behind with that, no, is George Ferdinand Ludwig Philip Cantor. So siya yung man behind. So meron na tayong idea na ang set ay isang mathematical science of the infinite. So ano nga ba yung set? Pag sinabi nating set, ito ay well-defined collection of objects. So, ito yung group, kumbaga sinasabi natin, na yung set ay grupo, no? So, grupo siya. Okay? So, wait lang ha. So, pag sinabi natin kasing set, grupo. So, pag sinabing grupo, meron siyang kasama dun sa grupo, di ba? Tama ba? So, ganun siya. Ngayon, pag sinabi natin set, pumapalo po yan dun sa definition niya. Pag sinabi kasing set, ulit, sinasabi natin na yan ay group. Yan. Di ba? And sa isang group, alam naman natin, meron siyang members. Di ba? So, sa isang group, merong members yan, di ba? So, isabihin ng set, isang grupo. Uulitin ko. Yung nasa loob ng set, yun ang members niya. At ano yung tawag natin doon sa members na yun? Tinatawag natin siyang elements. O rinbawa, sabihin natin, this is set J. No? Set J. Yung set natin is set J. And then yung elements doon ng set J is 5, 11, and 19, and so forth. Lumalabas dito na yung set J, yun yung name ng isang group o ng set. And then yung 5, 11, 19, and so forth, yun naman yung members o yung tinatawag nating elements. Okay? So, yun po yung ibig sabihin po ng set. Uulitin ko, ang set po ay collection ng objects or isang grupo. And then yung mga members o yung nasa loob ng set, tawag natin doon ay elements. Okay? So, sir, tama lang po ba, Papa Coco, na yung set J, yun lang ang pangalan ng set? Hindi. Any alphabets will do. Set A, set B, set C, will do. Basta ang importante, dapat we make it sure na kung ano yung inclusion ng set na yon para ma-identify natin yung members o yung elements. Okay? So, let's proceed.
So yung symbol na parang letter E na ganyan, ito yung ginagamit na denote no, na dinedenote na ginagamit o yung parang ginagamit nilang um, parang tinatawag nila tong yung tinatawag diyan parang nakalimutan ko yung tawag doon eh. Parang notation, no? So ginagamit siyang notation. So parang halimbawa kung ganito, pag sinabi natin ito, the elements of set A are 1, 2, 3. Alam natin that this is the name of the set, which is set A, and 1, 2, 3 are the elements. Or we can just easily say na pwede natin siya isulat na ganito. The elements of set A are 1, 2, 3. Kung gusto natin pang gawing formal yung notation. Di ba? And kung mapapansin nyo, ang sabi dito, that we can say that 1 is an element of set A, but 5 is not an element of set A. Bakit? It is simply because ang elements lang ng set A natin is 1, 2, 3. So pwede natin sabihin din na 2 is an element of set A and 3 is an element of set A. Pero pag sinabi natin 4, hindi na siya kasama, so therefore this is not an element of set A. So ganun siya. Kung sinabi natin 5, then therefore it is not an element of set A. So yun yung validity, no? So again, ang members lang ng set A ay 1, 2, 3, and then yung 4 onwards ay hindi na po siya kasama na elements ng set A. Okay? So yun po yung tinatawag nating set. At ginagamit natin po symbol no, as a notation, minsan ito. Pero sa ibang mga prop, depende naman sa inyo, sa kanila, kung gagamitin ng equal or yung may written symbol. Pero kung nagdi-deal kayo sa discrete math, gusto kong gamitin ito kasi mas formal siya. No? Okay? So that's how we validate no, and identify the sets. Okay? So let's proceed. So paano natin i-specify ang common property among things? So ito rin yung isang malaking bagay na tulong ng sets. No? Gaya nga ng sabi ko paulit-ulit, set is a group while the elements are the members. So for example, halimbawa dito, what can you say about this? Sabi natin ng elements ng set A, mulay natin siya. Sabi natin, the elements of set A are jacket, cap, and t-shirt. So this is ito yung members ng set A. Tapos, sabi natin, yung elements ng set B, equal siya sa pinky ring, middle index thumb, yung lahat ng fingers, di ba? Kung mapapansin mo, yung elements ng set A natin are clothes. And then yung set B natin are types of fingers. Di ba? Types of fingers. So mapapansin nyo, yung set B, ang description niya ay types of fingers. Di ba? Types of fingers. And then yung set A, clothes, di ba? Mga sinusuot, clothing. So mapapansin mo na yung element ng set A, kahit kailan, hindi pwedeng maging elements ng set B or vice versa. Bakit? Because ang description po ng set A ay puro cloth. At hindi pwede niyang masabi na itong index finger ay maging element ng A kasi hindi naman yun ang kanyang description. So, depende po sa description po yung ating pag-i-specify ng elements sa isang set. Okay? So, that's how we identify this. So, therefore, A cannot be equal to B. So, therefore, the elements of set A cannot be an element to B and vice versa. So, yun po yung dapat nating tandaan. Okay? So, let's proceed. Balik, dumako naman tayo doon sa dalawang klase ng pagre-represent ng set. So, yung una pong pag-re-represent po ng set, meron tayong tinatawag na roster method, and meron tayong tinatawag na set builder. So, proceed muna tayo, no? So, two ways po to represent set. And yung una pong method natin is yung tinatawag nating roster method o yung tabulation method. Sa roster method, ang ginagawa po natin is we enumerate. So, ini-enumerate po natin yung mga elements. So, yung mga example na kanina ginawa natin, the elements of set A are 1, 2, 3.
That is a good example of a roster method because you are listing them each, no? And all separated by comma. So, halimbawa, the elements of set A are A, E, I, O, U. So, you enumerate that the all elements of set A are A, E, I, O, U. So, sabi niya dito, it is a method where the sets are enumerated or listed and each elements are separated by comma. So, hindi pwede pong magkadikit. Halimbawa, kung sabihin natin AE, hindi na ang element na yon AE, hindi po siya magkahiwalay. So, AE, I, O, U. So, ilan po yung elements natin muna doon sa set A? Sabihin natin yung set B, ang elements niya is AE, I, O, U. Magkaiba po yan. Kasi yung elements po ng set A, AE, I, O, U, you have 5 elements. However, dito, ang elements natin hindi po 5 dahil magkasama po yung AE. So, therefore, you have only 4 elements. Okay? So, magkaiba yan. Kaya sabi niya lagi na it is not just enumerated and listed, but each elements are all separated by a comma. Para malaman natin kung ilang elements din meron sa isang roster method. Okay? So, ganyan po siya. So, let's proceed. Yung pangalawa naman po, yun yung tinatawag nating rule method or yung set builder. So, pagka ganyan po, ginagawa po natin kasi siyang mas specific. Kung kanina po, yung ating roster po is the elements of set A are A, E, I, O, and U. Yung ginagawa po natin, iniisa-isa po natin sila. Pero if you're going to look at it, yung description po ng set A are all represented by vowel letters. So instead of writing them or enumerating them one by one, you just make it more specific or well-detailed. So mangyayari po is, lalabas po siya na the elements of set A are, lagi po siyang may X, such X, tapos vowels. So pwede rin po itong sagot na to. Okay? Pwede rin po siya, X such X is a collection of vowel letters. Or X such X vowels. So understood po yan. So ibig sabihin, yung ginagawa po natin po sa roster is ini-enumerate lang po natin siya isa-isa. Lahat ng elements. Pero pagdating po sa set builder, we are making it specific. Instead na i-list mo siya isa-isa, specified po siya. Na isa lang. Or we make it, actually not specific eh. We make it general. Kasi specific po, yung parang lalabas po kasi, no, na sa observation na yan, na parang ang tatingin ko dyan, ang set A, parang mas siya yung mas specific kasi iniisa-isa mo yung laman. Pero yung pong roster, you are making it general, no? More simplified. Instead of enumerating all the vowels, you make it simple as vowels. Kasi understood naman na yung vowels ay A, E, I, O, U. Diba? So parang halimbawa, sabihin natin, for example, you have sa roster, you have the elements of set B are 1, 3, 5, 7, and so forth. Kung mapapansin natin na 1, 3, 5, 7, and so forth, parang pag isi-simplify natin siya into set builder, ang labas po niyan ay the elements of set B are X such X odd numbers. Parang ganun lang po siya. Okay? So, ginagawa po natin general, no, yung ating pong elements from the roster going to set builder. Okay? So, ganyan po siya ginagawa. No po? So, I hope na-gets nyo yan. So, yun yung dalawang representation ng sets. So, let's proceed. So, punta na naman tayo sa mga types of sets. Yung unang types of set na meron tayo is yung tinatawag nating finite set. So, ano nga ba yung finite set? So, ang finite set po, ang definition niya po is, it is a set whose elements are limited or countable. And the last element can be identified. So, ibig sabihin, alam natin na may last element na involved. No? So, finite set siya. May hangganan. So, halimbawa, ito yung sabi niya, no? Sa set builder, the elements of set A are X such X is a positive integer less than 10. So, kung titignan nyo, kung i-simplify pa natin siya, the elements of set A are X such X. Tapos, wherein yung
yung number natin is positive integer. No? Positive integer, shortcut ko na lang, less than 10. So pag sinabing less than 10, ma-identify natin dito na yung less than 10, the higher, o yung pinaka-limit niya is less than 10. So 9 yung pinakamataas, maximum. And yung kanyang limitation ay puro positive integer. So pag lahat positive integers, we are not going to include negative numbers. So ang maximum is 9, so therefore the minimum is 1. So kung may tanong kayo, sir, ba't di po kasama yung 0? Because 0 cannot be an integer because it's a whole number. Okay? So all positive integer less than 10. So yun yung ating set builder. Pag ni-roster natin siya, therefore start tayo sa 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo siya ng pataas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then that will do. Eh sir, bakit hindi po kasama yung 10? Because x is less than 10. So lahat ng numbers na mababa sa 10, then that would be 9 below, di ba? Yung 10 hindi kasama. Pero pag sinabi mo x is less than equal to 10, you will include 10 and all the numbers below 10. So sabi lang dito is less than. Kaya pag sinabing x is greater than 1, so start ka ng 2. Pero pag sinabing x is greater than equal to 1, start ka ng 1. So ganun po siya ginagawa. So ang bottom line lang po ng definition na to is that yung finite set po, meron siyang identified last number. So you have the lower maximum and higher maximum. Or you have the minimum and you have the maximum. So may hangganan. So the beginning is the lower minimum or the minimum, and then your highest is the maximum. Okay? So ganun po yung finite set. May hangganan siya. Okay? So ganun po siya kinukuha. Ngayon, let's proceed with another one. Kung merong finite set, meron namang infinite set. Kung kanina yung ating finite set ay mayroon siyang yung ating finite set is countable at meron siyang minimum and maximum. Then dito, you have the minimum but you cannot identify the maximum because progressively siya, tuloy-tuloy. So hindi niya sinabi yung pinaka-last, no? So kung mapapansin nyo, sabi dito, it is a set whose elements are unlimited or uncountable. And the last element cannot be specified. So kanina dun sa finite, specified. Yun yung maximum. Pero pag infinite po, you cannot specify, no, the maximum. So for example, you have the elements of set A are x such x is a set of whole numbers. So magkaiba po yan. Yung meron po tayo tinatawag na counting numbers, meron tayo tinatawag na whole numbers. Remember, in the real number system, ang counting numbers po, nag-start po ng 1, 2, 3, tuloy-tuloy. Yung pong whole numbers always starts with 0. Okay? Kasama po siya. So part of as a whole po siya ng family ng numbers. So pag sabi whole numbers, you will include 0. Ngayon tatanungin nyo, sir, doon sa finite kanina, hindi naman po kasama yung 0. Kasi nga integers, and integers are counting numbers. Okay? Pero yung whole numbers, it did not include 0, no? The group, no? So sabi niya, x such x is a set of whole numbers. Hindi niya sinabi kung less than pa yan ng 10, less than ba ng any number yan, greater ba ng any number. Walang sinabing limit. So ibig sabihin tuloy-tuloy. So you have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tuloy-tuloy. Ngayon, kung pwede mo sabihin na 0, 1, 2, 3, tuloy-tuloy, it's okay. Kasi ang tinasabi lang dito, kailangan makita lang na infinite siya na yung last term hindi identified. Pwede mo naman din gawin na ganito na lang. The elements of set A are 0, 1, 2, 3, and so forth. Sir, identify ko bang whole numbers? Of course. Bakit? Kasi that includes 0. Pero kung itatanggalin mo yung 0 dyan, sasabihin mo the elements of set A are 1, 2, 3, and so forth, infinite set pa rin siya, however, pero hindi siya whole number. But again, going back again, the bottom line of this one, infinite set doesn't have the last element and it is not specified. No, you don't have the exact maximum or limit. Okay? So yun po yung infinite set.
Ngayon, ang tanong is, sir, o Papa Coco, paano po ba kung wala pong elements? Pwede po ba yun? Yun yung mga tanong ng iba eh. So, meron tayong tinatawag na unit set at empty set or null set. So, very obvious na pag sinabing unit set, meron lang siyang one element. Any element will do. So, pag isa lang element, unit set niya. Pag empty set or null set, ito wala siyang element. So, pwede siyang bracket na walang laman o yung parang zero na may slash. No? So, again, pag unit set, may isang element lang. Any element, basta may isang element. Pero pag empty set or null set, walang element. Alright? So, yun lang yung explanation niya. And then yung cardinality of number in a set, sinabi lang dito na number of elements or members in the set. So, yung bilang ng elements o members sa isang set. Dinedenote siya kung ilang elements. Number of elements in set A, number of elements in set A is just the same as the number. Or either it is limited or not limited. Pero pagka finite set po kasi, ay well identified po kasi yung limit. Halimbawa, yung example natin, the elements of set A are 1, 2, 3, and 4. So, ayan po ay finite set. And sasabihin natin, the number of elements of set A is equal to 4. Pero, kung sasabihin natin the elements of set A are 1, 2, 3, 4, and so forth, then we cannot determine the maximum. So, lalabas niyan that the number of elements in set A leads to infinity. So, walang katapusan. So, yun yung ibig sabihin lang ng cardinality number of a set. Kung ilan yung value ng elements sa isang set. Okay? So, yun lang naman yung definition niya. Sa sunod, equal sets. So, pag sinabi na po nating equal sets, guys, yung elements po ng isang set, same lang ng element ng kabilang set, regardless of their order. So, for example, yung elements ng set A natin, we have 1, 2, 3, 4, 5. And ang elements ng set B ay 5, 4, 3, 2, 1. Masasabi po ba natin siyang A, elements of set A are equal to elements of set B? Yes. Ang sagot dyan. Bakit? May 1 ba? May 1 ba sa set A? May 1 din sa set B. May 2 ba sa set B? Meron ding 2 sa set A, di ba? Meron bang 3 sa set A? At set B, meron. 4 ba? Parehas, meron. 5, meron din pareho. So, hindi na nakaka-apekto yung order no, o yung arrangement ng elements as long as yung pinag-uusapan is yung availability ng mga elements sa isang set. Pero kung halimbawa sasabihin natin, tatanggalin natin yung 1, hindi na natin masasabing equal set yan. Bakit? Kasi meron silang isang element na meron yung isa meron, yung isa wala. Pero kung pareha silang merong elements at lahat ng elements ay available no, on both sets, kahit ano pang order niyan, it is still an equal set. Ang pinag-uusapan o yung nagmamatter lang dito is yung availability ng elements ng bawat set, regardless of their arrangement and orders. So sabi dito, since both sets has exactly the same elements, hence, set A is equal to set B, or it is denoted by A equal to B. Okay? So halimbawa, let us have an example dito. Halimbawa, sinabi ko, the elements of set A are 2, 4, 6. Yung elements ng set B ko is 4, 6, 2. Are they equal? Well, ang sagot po dyan, still, they are equal because they have element 2, they have element 4, and element 6. So, parehas available. Okay? So, yun po yung definition po ng equal set. Regardless of the order, as long as available lahat ng elements sa bawat set, okay yan. Okay? Let's proceed with another one. Pag sinabi natin equivalent set, ang sabi yan, two sets are equivalent if they have the same number of elements. So, tapat-tapat po pag equivalent set. So, kung kanina po yung sa equal set, ito po kasi yung isang confusion ng ilan,
Sa equal set po, ginagamit natin yung diretsong equal. Dito po, ginagamit natin yung congruent symbol. Yung yung curve na equal sign. So, po yung equivalence. So, paano po sinasabi yung equivalence set? Tapat-tapat po kung ano yung value ng isang element sa kabilang element. Halimbawa, kung meron silang same, ang unang kailangan nyo tingnan is they have the same number of elements. Hindi po pwede maging equivalent ang set na yan kung yung isa po is mas mataas, yung isa konti lang yung elements. So kung apat po yung elements ng set A, dapat apat din yung elements ng set B. Okay? So dito po mapasin natin yung elements ng set A, you have R, E, A, D, which is you have 4 elements. Di ba? Dito po 1, 2, 0, 7, you have 4 elements. So hindi na po pinag-uusapan kung ano po yung elements, no? Ang pinag-uusapan po dito is yung bilang ng elements. Pero kung ginawa nating reads, o may S to, tapos 1, 2, 0, 7, hindi na po siya magiging equivalent set. Dahil sabi po dito, dapat they have the same number of elements, regardless of the elements inside in a particular set. Okay? Kung kanina po sa equal set, kailangan lahat po ng elements ni A dapat meron si B. Ito, papansin natin yung elements ni A wala naman kay B, at yung elements ni B wala naman kay A. Pero ang pinag-uusapan natin, yung bilang ng mga elements nila. So yung elements ni set A, 4, ang elements ni set B, 4. And since both sets have the same number of elements cardinality, so parang ibig sabihin, yung cardinality daw ng set A is 4, yung cardinality daw ng set B is 4. So therefore, this is an equivalent set. Okay? So ang nagmamatter naman dito is yung number of elements. Right? So yan. So next, universal set. So pag sinabi natin universal set, ito po ay yung union, no? O actually not union eh. Magkaiba yung union sa universal. Pag sinabing universal, all elements. Lahat ng elements, universal set. All elements in a set. So kung halimbawa, ang elements ng set A mo ay 1, 2, 3, and 4, and then ang elements ng set B mo ay 5, 6, and 7, therefore, yung universal set natin, lahat-lahat daw siya magkasama. So therefore, that is 1, 2, 7, no? Universal set siya. So, yung universal set po natin is 1, 2, up to 7. So lahat po, yun po yung universal set. So parang hawig siya sa union. No? Pero yung inaano kasi ng universal set is lahat ng elements under consideration in a particular discussion. So yung magkakasama. No? Sa union po kasi pinagsama. Yung universal po, lahat ng elements available, no, sa magkabilang mga set, kailangan pagsamahin lahat. Pero yung union, pinag-combine. Magkaiba po yun. Okay? So pag universal set, lahat po ng elements involved. Medyo may pagkakahawig siya, no, sa union. So yung subset naman po, ito naman yung type of set na kung saan yung subset, siya po ay part ng universal set. Kung mapapansin niyo po dito, na ang ating elements of set B, siya po yung lumalabas na universal set. Kasi ang elements ng set B ay 1, 2, 3, 4, and 5. So lumalabas po na ang universal set natin ay 1, 2, 3, 4, and 5. Di po ba? Tapos yung elements ng set A, yun po ay ang 1, 2, and 3. Ngayon ang tanong po, yung A po ba ay subset ng set B? Of course, kasi yung 1, 2, 3 ay nasa loob ng universal set, which is set B. So lalabas po niya, A is a subset of set B. Or set A is a subset of set B. Complete subset of set B. Okay? Pero, kung ang tatanungin mo, Papa Coco, paano po yung, pwede po ba, just example, na yung B is a subset of A? Hindi po pwede. Bakit po? Unang-una, mas marami pong higit yung elements ng set B kaysa kay set A. At ang subset ay hindi pwedeng maging mas marami kaysa doon sa may konti. Kasi ang subset is a partial elements inside the complete elements of the universal set.
So, yung mas maraming element, hindi pwede maging partial. Ang lagi nagiging partial is yung maliit na number of elements. Okay? So, yun po yung tinatawag nating subset. Okay? So, let's proceed. So, yan yung mga denotation ng subset. So, yung notation niya is A, complete subset of B, or A can be a complete subset of A. Kasi parehas lang naman. Pero yung empty is a complete subset of B for each set, or A is a proper subset of B if A is a subset of B or A is not equal to B. Kung kanina doon sa example, paano niya sinabing A is a subset of B? Kasi kanina yung elements ng set A natin, di ba? Is yung elements ng set A natin is only 1, 2, and 3. Tapos yung element ng set B natin is 1, 2, 3, 4, 5. In order siya para maging A complete subset of B, palalabasin natin na dapat yung elements ng A dapat hindi equal sa elements ng B. Bakit? Kasi mas maliit yung elements ng A sa elements ng B. Okay? So yun po yung subset. Partial siya sa loob ng isang malaking set. Okay, let's proceed. So, union of sets. Pag sinabi natin union of set, kung kanina sa universal, lahat ng elements pinagsasama. Pero kasi sa case na to, pag union set, pinagsasama po natin yung elements ng dalawang set. Halimbawa, for example, ang elements ng set A mo is 1, 2, and 3, 4. Tapos, yung element ng set B mo is 5, 6, 7, and 8. So, therefore, ano daw yung A? Union B. So, ang mangyayari yan ng A union B natin is pagsasamahin lang natin yung elements ng set A sa set B. So, therefore, ang A union B natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ganun po yung union set. Pinagsasama lang po natin yung dalawang elements sa isang complete element set, no? Pag pinagsama natin siya. So, ang system po niyan, magkasama. Eh, halimbawa po, example, halimbawa po, what if po, papa ko, kung yung element ng set A ko is 2, 4, 6, 8. Tapos, yung elements ng set B ko is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ano po yung ating A union B? Well, pagsamahin mo lang silang lahat. So, yung elements natin, mag-i-start sa lowest, which is 1. Yung 2, isa lang yan. Hindi po pwedeng i-repeat yan, ha? Yung 2 po sa A and B, isa lang po. Hindi pwede magkaroon ng repetition. So, 1, 2, tapos sunod 3, 4, wala naman tayong 5, so you have 6. Wala naman tayong 7, then you have 6, then you don't have 7, then you have 8. So, yan yung union set natin. 1, 2, 3, 4. Tapos, actually, we have 5, no? So, burahin natin. Kulang, nakulangan lang ako. So, therefore, hindi lang siya ganun po. So, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 8. So, yan yung elements ng A union B natin. Kung yan yung basis. Hindi po pwedeng 1, 2, 2, tapos 3, 4, 4. Hindi pwede. Walang repetition po. Kung ano yung same element nila, iisa na lang po yan. Okay? So, pag sinabing union, pinagsasama po natin yung dalawang elements ng dalawang set. So, yan, no? So next to it is, yan siya, di ba? So, let A 1, 2, and B is 2, 3. So, pag samahin natin yung elements silang 1, 2, and 2, 3, we will have 1, 2, 3. So, pinagsama lang. Pag sinabi namang intersection of sets, kung kanina po sa union, we use yung letter U. Ito naman, baliktad lang natin yung U. Pag sinabi intersection, yung parehas lang na elements ng A and B. For halimbawa, you have the elements of set A, for example, 1, 2, 3, and 4. And then yung elements ng set B mo, for example, you have 2, 4, and 6. So therefore, ano kaya yung unions nila? Yung intersection, kung saan lang sila parehas.
So, parehas lang sila is yung 2 and 4. Di ba? So, therefore, yung ating A intersection B is just 2 and 4. Kung saan lang sila nag-meet. No? Kung saan lang yung pareho yung elements nila. Yung hindi parehong elements nila, hindi po kasama. Hindi po siya inclusion. Kasi kung saan lang sila pareho nagsama. Parang katulad nito. Yung elements po ng A natin is 1, 2. So parang ulitin ko. Burahin ko siya. So parang geto yan eh. Yung elements ng set A, 1, meron tayong parehas na 2, di ba? Tapos 3. Tapos may 4. Tapos dito naman, yung elements naman ng B is 2, 4, 6. So yung 2 and 4, yun po yung parehas nila. So therefore, that is what you call an A intersection. Okay? So yun po yung intersection of sets. Kung ang tatandaan nyo lang kung ano yung pagkakapareho ng elements ng dalawang set. Okay? So ganun lang naman yung definition niya. So let's proceed next. So katulad niyan, let A 1, 2 and element of B is 2, 3. So alam natin ang pareho lang nila is yung 2. So therefore, yung A intersection B is just 2. Now, sa Venn diagrams, these are diagrams that make use of geometric shapes to show the relationship between them. No? So, mapapansin nyo, dito sa diagram na to, gagamit ako ng red sketch. Yung U, gamit tayo ng pen. Yung U, yun yung universal set lahat. Lahat ng elements sa loob. Nasa loob lalabas o nasa loob, yan ay lahat elements. No? Hindi lahat ng elements dito, tsaka sa loob, sa labas at loob, pagsamahin mo lahat yan, universal set lang yan. So, yan yung Venn diagram, representation. Madalas ginagamit ko para ma-identify o ma-segregate yung lahat ng bilang, no? Kasi minsan nakakalito. No? So, tingnan natin yung application yan mamaya. Let's proceed. Halimbawa, we have, halimbawa, list of BFFs o mga magkakaibigan. Si Miss Arlene have a clique, namely the BFFs. Yung mga name daw nila is Irish, Ira, Archie, Avi, Laila, Eloisa, Rick, Chad, and Maui. Hindi ko siya kilala, no? Pero give credit na lang kung sino man sila. and including her. So, ibig sabihin, we have Arlene, Irish, Ira, Archie, Avi, Laila, Eloisa, Rick, Chad, and Maui. So, kung titingnan natin, parang ilan sila? 1, si Arlene, 2, Irish, 3, Ira, 4, Archie, 5, Avi, 6, Leila, 7, Eloisa, 8, Rick, 9, Chad, and 10, Maui. So, they are 10. And mapapansin niyo yung kanilang talent is, and these 10 people loves to dance, sing, and act. Hindi naman ibig sabihin lahat sila parehas na dancing and act. Probably yung iba sa kanila dyan are into dance, yung iba sa kanila into singing, yung iba sa kanila into acting. O probably yung iba sa kanila can both do singing and dancing, or both singing and acting, or dancing and acting. No? Depende. No? So, tingnan natin, halimbawa yung example nito. Makikita natin yung application o yung beauty ng set, no? O yung Venn diagram. So, sabi natin, ang universal set natin is yung 10 magkakaibigan. So, yan si Arlene, Irish, Ira, Archie, Abby, Leila, Eloisa, Chad, and Maui. So, si Miss Arlene, Irish, Abby, Archie, and Chad, gusto daw nila ang dancing. So, palalabasin natin na yung set A, yun yung dancing. So, yung dancing elements of set A are Arlene, Irish, Abby, Archie, and Chad. So, tandaan nyo yan ha. Take note nyo yan. Arlene, Irish, Abby, Archie, Chad, yun yung set A. Yun yung dancing. Then, on the other hand, Archie, Ira, Laila, Eloisa, Irish, Abby, Maui, love singing. Kung yung dancing elements of set A, ang singing naman ng elements ng set B. So, i-take note nyo yan ha. So, you have Archie, Ira, Laila, Eloisa, Irish, Abby, and Maui. Yan yung set B. O yung singing. So, mapapansin nyo, Arlene, Irish, Abby, Archie, Chad, dancing, 5 sila. Sa B, sa singing, medyo marami-rami. Archie, Ira, Laila, Eloisa, Irish, Abby, Maui. So, you have 7. No? 7 of them are good, no, in singing. And then, while Rick, Chad, Maui, Irish, and Abby loves acting.
So, yun yung elements of set C. Yung Rick, Chad, Maui, Irish, and Abby. 5 rin sila. Okay. So, tingnan natin yung example. Sa set A, yung A union B. So, yung A union B, so ano yun? Yung A union B is yun yung singing and dancing and singing. So, sa dancing and singing, meron tayo yung sa dancing muna tayo, no? Si Arlene, si Irish, si Abby, si Archie, at si Arlene, Abby, Irish, and Archie lang. Sa dancing, 4 lang pala sila. Sa set B, meron sila si Ira, Laila, Eloisa. So, 6. Kung mapapansin natin dun sa singing, 6 sila. Pero, yung parehas, no, na both, no, na singing singing and dancing, si Abby, Irish, and Archie. Pero i-disregard muna natin yan. Mapansin nyo, pag pinagsama natin lahat yung elements ng set A at set B, mapapalabas natin na Arlene, Irish, Abby, Archie, Ira, Leila, Eloisa, Chan, and Maui. No? Pinagsama lang natin. So, A union B. Okay. Sorry, meron palang Chan and Rick. No? Nahuli lang sila. So, tama ako. 5 sila doon, as 6 sa kabila. So, pag sinabi naman natin A union B, union C. So, pag sinabing A union B, union C, ito yung lahat, no? Gusto nila yung dance, sing, and act. So, lahat sila. So, dapat natin pagsamahin lahat ng elements na yun. So, pagdating doon, sa set A, alam natin, sa dancing, si Arlene, Irish, Abby, Archie, tapos si Ira sa set B, Laila, Eloisa, no? So, tingnan natin, no? Sa set C, yan, no? So, tingnan natin. Sa set A, ito yung Arlene, Chad, Archie, Abby, Irish, no? Tapos dito naman sa set B, Archie, Abby, Irish, Maui, Eloisa, Leila, Ira. Pagdating sa set C, parang ang dating is parang yung 4, si Chad, Irish, Maui, and Rick, no? So pinagsama lang natin lahat yung elements niya diyan actually. Pagdating naman sa A intersection B, ibig sabihin, sino sa mga BFF ang parehas na gusto ang dancing and singing? So, mapapansin natin sa set A, meron tayong Arlene, Irish, Abby, Arlene, Ira, Leila, Eloisa, Chad, Rick. Kung mapansin nyo yung element ng set A, ang mga nasa singing, nasa dancing, si Arlene, Chad, Abby, Iris, and Archie. Sa singing, si Ira, Abby, Iris, Archie, Rick, Eloisa, Leila. Pero, mapapansin natin na yung si Abby, Iris, at Archie, pareha silang may gusto na dancing and singing. So, lalabas niyan, yung intersection B ay si Irish, Abby, and Archie. Bakit? Kasi si Abby, Irish, Archie, parehas merong dancing and singing. Yan. Next. Paano naman yung A intersection B, intersection C? I-pass forward na natin. So, papapansin nyo, sa dancing, sa set A, si Arlene, Archie, Abby, Iris, and Chan. Sa set B, si Archie, Abby, Irish, Maui, Eloisa, Laila, Ira. Yun yung dancing, ito yung singing. Sa acting, si Abby, Irish, Chad, Maui, and Rick. Ulitin ko. Yung dancing, si Arlene, Chad, Irish, Abby, and Archie. Sa set B, si Archie, Abby, Irish, Maui, Eloisa, Laila, Ira. Yun yung singing. And sa acting, sa set C, si Abby, Irish, Chad, Maui, and Rick. Yung hinahanap natin is alin sa kanila, sa kanilang magkakaibigan, o sino sa kanilang magkakaibigan, ang merong lahat ng talent. Sino sa kanila yung dancing, singing, and acting na meron sila. So mapapansin natin, si Abby and Irish ang parehas na merong dancing, parehas na singing, parehas na acting. So ang answer dyan ay si Irish and Abby. So kung mapapansin nyo, yan yung application ng intersection ng 3 sets. O ito yung not intersection actually. Ito yung application ng sets. No? Para malaman natin kung alin yung tamang groupings. Okay? So, yung complement of the set, dinedenote lang siya na set A. Pag sinabing denote yung set, yung complement, yung element ng isang set na hindi kasama. For example, in this example, no, kung titignan nyo, yung elements ng yung universal set natin is A, B, C, D, E, F, G.
And then yung elements ng set A is A, B, C, D, E. So ano yung A complement? Ang gagawin nyo, yung elements ng set A, hindi nyo na isasama. So makakancel na yan. So therefore, ang A complement is F and G. Yan. So hindi na natin siya isasama. Halimbawa, ang elements ng set A natin, for example, is 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Tapos, ang elements ng set B mo is 3. No, not 3 actually. Hindi siya pwede, no? There is natin siya. Sabihin natin, ang elements ng set B mo is 4, 6, 10. Kung papasin mo, yung 4 matatanggal yan, yung 6 matatanggal yan, yung 10 matatanggal yan. So therefore, kung yung hinahanap natin is B complement, kung B complement. Kung B complement, tatanggalin mo yung 4, 6, 10, ang meron ka lang, ang B complement mo is 2, 8, 12. Ngayon, kung A complement ang hinahanap mo, tatanggalin mo, di mo pwede maging A complement. Bakit? Sa A complement, imposible. Kasi null set yan. Bakit? Mas marami po kasi yung elements ng A sa B. Kung ma-exclude man natin yung 4, 6, 8, hindi pa rin siya pagiging complement dahil di hamak na mas malaki yung cardinality ng A sa cardinality ng B. Okay? So that's how you do it. I hope may natututunan tayo guys, no? So yan yung complement of set. Sa difference of set, same lang ng complement. Ang ginagawa, tinatanggal lang natin yung isang particular element ng set. Halimbawa, ang elements ng set A mo is ABC. No? ABC, ang elements ng set B mo is CDE. Ano ang A minus B? So, ang mangyayari niyan, ang tatanggalin na, yung A minus B, yung B, tatanggalin mo sa A. So, mangyayari, yung A minus B is will become AB lang. Bakit? Yung meron lang sa set A ay C. No? Pero isasubtract natin kasi yung meron sa B. Ano yung meron sa B? Di ba C? So, tatanggalin natin yung C. So, ang matitira lang doon is AB. Paano po kung B minus A? Pag B minus A po, pag B minus A, ang gagawin po natin yan is yung element sa A na C, tatanggalin din natin. So, that would be also, ito naman magiging D and D. Yan. So, yun yung difference of sets. Okay? So, ganun po natin ginagawa yung elements natin. Okay? So ganun po natin ginagawa yung elements. Pag difference of sets, sinasubtract po natin. Binabawas po natin yung isang element sa kabila. So, yun po yung tinatawag natin difference of sets. So, I hope nakakapalo ang lahat, guys, no? Ay, marami kayong nakukuha ang lesson. So, punta na tayo sa next slide. So, stop natin yung annotation. So, dumako na tayo sa application ng sets. Yung application, ibig sabihin yung bilang. Halimbawa, itong example na to. So, here's the application of sets using Venn diagram. Din sa example na to, mapapansin ninyo na meron tayong 150 college freshmen. So, lumalabas po dito guys, na yung ating universal set is 150. Yun yung total ng lahat ng meron tayo. So, yun yung college freshmen at yung 150 college freshmen are na-interview. Ang 85 sa kanila, enrolled sa math. No? 85. Yung 70 sa kanila, enrolled sa English. So, 70. Yung 50, both math and English. So, kung mapapansin niyo yung 50, parehas po silang math and English. Ngayon, ito ang tanong. Kung ilalagay ko po yung 85 dito for math, and yung 50 and yung 70 dito. At kung pag-a-add natin yan, magiging 120, no? So kung pag-a-add natin sila, so try natin i-add. So 85 plus 50 plus 70, 205 po siya.
Palagay ko ito, hindi palagay actually mali po ito. Hindi po tama. Bakit? Yung universal set po natin ay 150. Sumobra po siya, no? Sa naging 205. Ano po naging problema? No? Ano yung naging problema? Ano po yung naging problema? Sumobra po siya. Yung universal set po natin ay 150. Naging 205 siya, sumobra siya. There's something wrong with the representation of the Venn diagram. So, paano po natin yan ma-resolve, no? Mga kasama, mga kakokonatives. Ang gagawin po natin yan is pansinin nyo po maigi, no? Yung 85, kasama na po siya doon sa 50. Yung 50 na both math and English, yung math po doon, kasama na rin po doon sa 50. Same case na yung 70 na English, yung 50 po doon, kasama na rin po doon. So dapat po, hindi na po siya kasamang buong 85 at 70. Kasi na-carry na po yung 50 doon sa both math and English. So sa madaling sabi, yung 85, kailangan po natin i-minus yung 50 na math and English. Yung 70, kailangan natin i-minus yung 50 para maging English lang siya. Okay? So ganito po yan. So ang mangyayari niyan is we're going to subtract. So gagawin po natin yan is ganito. Yung 85, i-minus na po natin yung 50. So ito yung 50. So 85 minus 50, that will be 35. And yung 70 minus 50, that will be 20. Okay. So lalabas po niyan, 85 plus 35 plus 50, that is 85. So buong 85 yan. Kumbaga, sineparate lang natin yung merong halo. Meron kasing math lang na merong math at may English. Iba yung English lang sa English na may math. So hiniwalay natin, nakukuha nyo? So ganun siya. So ngayon, i-add natin ngayon. 35 plus 50, that is 85, plus 20, that is 105. Papako ko 105 yan. 150 po yung ating freshman na na-interview. Saan po natin kukunin yung 45? Well, yung 45 na yon, ibig lang sabihin, hindi nila pinili ang math and English na subject. So, nasa labas po sila ng Venn diagram na circle. So, yung universal set po natin is 150. So, 35 po ang math lang. Meron naman 50 na math and English. Meron naman pong 50 na English and math, tapos 20 na English lang. And may 45 na hindi po pinili ang math and English. So therefore, kung pag-add natin yan, that was 105 and 45, then that is still 150. So nasatisfy natin yung Venn diagram. Okay? So I hope nakukuha natin yan, no? Yung Venn diagram na yan. Paano po papakoko kung halimbawa tatlo po yan? Posible po bang masolve? Well, posible. So ito na yan. Yun yung sagot kanina, no? Okay. So, paano naman po kung tatlo? Pasensya na, nilaktawan ko na yun, ha? Kasi sinagot ko siya, no, para mas maintindihan. Halimbawa dito naman. Dito, meron daw 100 college students na in-interview. So, yung universal set natin is 100. So, 100 po siya. Ngayon po ang tanong, 28 po ang nag-took ng PE. So, ito po yung PE. So, 28. Tapos, 31 po yung biology and 42 po yung mathematics. Yung siyam doon, PE and biology. So, PE and biology, ito yung siyam. Tapos, yung 10, PE and math. Ito yung PE and math, so 10. Tapos, yung pong 6, yun yung biology and math. Parang kung titignan mo, pag-a-add mo yan, lampas ng 100 yun, di ba? So, paano natin ngayon yan aayusin? So, makinig kayo mabuti, ha? Una ang gagawin natin, kunin muna natin yung pinakagitna. Gagamit tayo ng flower, no? Blooming flower, ibig sabihin pabuka. So, sa pinakaloob hanggang palabas. So, alam natin na ang yung 4, yun yung took all the 3 forces. So, sa gitna. Tapos, nung susunod natin yung biology and math. Biology and math. Yung biology and math is 6. Biology and math. Ito yung 4.
Ang gagawin nyo lang po is ima-minus nyo lang po yung 6 sa 4. So, meron kang biology and math, 2. So, that is equal to 2. Yung 10 to PE and math, we have 4. So, that would be 10 minus 4. Then, that gives you 6. So, 6 po dito sa PE and math. Tapos, pagdating naman po sa PE and biology, meron tayong 9. I-minus natin yung 6, magiging yan 3. So, you have PE and biology na 3. Okay po ba yan, sir? O Papa Coco? Yes. Yung math and biology, ito yon. So, 4 plus 2, 6 pa rin siya. Yung PE and math, 6 and 4, 10 pa rin siya. Yung PE and biology, 4 and 3, 7 pa rin siya. So, hiniwalay natin. So, nakuha na natin. So, pag lumalaki, di ba? Ngayon, puntahan naman natin yung part ng yung PE lang. Alam natin ang PE is 28. Ima-minus natin siya sa sum ng ano yung nasa loob ng PE. Alam natin na nasa loob ng circle ng PE ay 6 plus 4 plus 3. So that is 28 minus 6 plus 4, 10 plus 3 is 13. So therefore, 28 minus 13 is 15. So therefore, ang PE natin is 15 lang. So pag pag-add natin yung lahat ng circle nasa loob ng PE, 15 plus 6 plus 4, that is 25 plus 3, 28. Okay? So yun yung PE lang. So sa biology, so ang gagawin natin, 31 minus lahat ng nasa loob ng biology, that is 4, 3, and 2. 4 plus 3 plus 2. So that will be 31 minus 4 plus 3 is 7 plus 2 is 9. So 31 minus 9, that is 22. So 22 po yung biology lang. Yan, dito siya. And then last but not the least, yung math. So sa math, you have 42. 42 minus 6 plus 4 plus 2. So that is 42 minus 12. So 42 minus 12, that is 30. So yun na po lahat yung value. So mapapansin nyo, no? Mula doon sa pinakagitna, lumabas tayo. No? Hanggang sa makuha natin lahat. Okay? So ganyan po siya sinosolve. Ngayon, pag-add po natin lahat yan, ang alam natin, 100 ang students natin. So 15 plus 6, 15 plus 6 plus 4 plus 3. So that will be plus 30 plus 2. And then plus 22. You have 82, di ba? O pag-add natin sila ulit, no? Para mas malinaw. 15 plus 6 plus 4 plus 3 plus 30 plus 2 plus 22, that is 82. So 82 minus 100, meron tayong 18 na natira pa dyan. Di ba? So, napansin nyo, 6 plus 4 is 10 plus 2 is 12. So that is 430. No? So you have 10, 13, 15. So kung babaguhin natin, 15 plus, yung nasa loob ng intersection, 15 plus 15 plus 30 plus 22, that is 682. So meron ka pang natirang 18. So yung 18 na yon, hindi nag-enroll ng PE, Biology, and Mathematics. Okay? So ganyan po sinosolve yung applications ng Venn diagram. So pinapabawasan natin siya paunti-unti. No? So I hope naiintindihan nyo, na-gets nyo yung ibig ko sabihin. Alright. So let's proceed. So tignan natin, the way we check it. Yan. Diba? So nakuha natin. So 20 pala siya. So sorry, no, correction. Mali pala tayo, no, ng edit ng ano, no, ng computation. 31 pala yung biology. So ulitin natin siya para mas maayos. So titingnan natin. 100 kasi, di ba? So ulitin natin. Medyo kailangan natin maayos yung computation, baka na-mislead lang ako. So yung PE po kasi 28. So meron tayong 4 dito. Tapos meron tayong 6 biology and math. So yan ay 6 minus 4, that is 2, di ba?
And then meron tayong biology and PE, that is 9. So 9 minus 4, that is 5. So namali ako ng computation. So 5 pala siya. And then you have PE and math, which is 10 minus 4, that is 6. So 6 plus 4 plus 5 is 15. And then, so 28 minus 15, you have 13. So that's correct. And then 31. So you have naman sa mathematics 31. So you have 10 and 12. So this is 30. Tapos sa biology, 31 minus 12. So 31 minus 12, that is 19. So you have 19. So pag ginag-add natin siya, so let us add, try. So you have 13 plus 6 plus 4 plus 5 plus 30 plus 2 plus 19. No, hindi siya. So ulitin natin, check natin siya. So kailangan natin makuha, ma-resolve. Balik tayo. So meron na tayo, nagka-problema na tayo sa biology part. Tingnan natin. So dito sa PE, so 6 sa biology and math, we have 6, so this is 2. And then dun sa biology and PE, you have 9, so that is 5. Okay. So 10, this is 15. Then that's 28. 28 minus 15 is 13. No. So 28 minus 15, that is 13. Correct. And then we have 6 plus 4 plus 2 for math. So you have 42. So 42 minus 12, that is 30. Then 5 plus 4, that is 9 plus 2 is 11. So 11 minus 31, that is 20. So 20 siya. So this is now the correct answer. Okay? So tingnan natin ulit. So 28 sa PE, you have 28 minus 6 plus 4 plus 5 is 15. So that is 13. Sa 31 biology, so 31 na biology, so 5 plus 4 plus 2, that is 11. So that is 31 minus 11. So that gives you 20. Okay na to. And then, 42 took mathematics. So that is 6 plus 4 plus 12, that is 42 minus 12. So that is 30. So pag yung 9 took PN biology, that is 6. 5. Yung 10, yung PE and math naman is you have 2. And yung biology and math is, PE and math, PE and math is 6. And then 2 sa biology and math. And yung all 4 courses ay 4. So, pag pinag-add natin yan, that is 80, may 20 tayong natira. So, this is now the correct form. So, I apologize na sa wrong computation and at least nabigyang linaw siya. Okay. So, titingnan natin ulit yung answer niya dito. Yan. Tama na siya. So, yan siya. Okay? So, 20 yung sobra. Okay? How many students took none of the 3 courses? 20. How many students took PE but not biology or math? 13. And then how many students took biology and PE but not mathematics? So, biology but not PE and mathematics. Biology and PE but not mathematics. So, biology and PE, that is 25, no? Actually, not 25, no? Correction. Kasi, sabi niya biology and PE. Biology and PE. So, sabi niya biology and PE. So, but not mathematics. So, ang ginawa niya is dapat biology and PE lang. So, 5 plus 4 plus 2. So, that should be only biology and PE. 5 plus 4 plus 2. So, that will be only 11. No? So, the answer here is not 25. Must be 11. Kasi, biology, ito yun, and PE. So, ito yung inclusion. Ito yung pasok nila. No? So, 5 plus 4 plus 2, that will be 11. Okay, correction lang dyan. Okay. So, yun lang. So, I follow 3 rules. Do the right thing. Do the best you can. And always show people you care. Okay? So, I hope na nakatulong to, no? And thank you kahit paano sa aking pagsisimula sa vlogging ng pagtuturo ng math. And nasasanay ako and eventually nako-correct ko rin somehow yung aking work ng pagsosolve. No? So, I do hope it helps everyone. Okay? And again, this is Papa Coco, now signing off.
Ciao!